Nagsasanay siya ng karate at freestyle fighting sa Muay Thai ring. Lahat ay may kahanga-hangang mga nagawa. Susunod, una, bigyan natin ng palakpakan, mga manlalaro ng basketball, Masato ay mula sa Hapon. Galing din siya sa kagawaran ng nido. ひろやです。日本から来た24歳です。高校生の頃に K1 でデビューして、今でも K1 で試合をしています。試合の映像はたくさん見ました。とてもアグレッシブな選手で、僕とやったら盛り上がるだろうなと思いました。しっかり打ち合って盛り上げましょう。The blue corner, Hiroya! Malapit na niyang tawagin ang pulang side player na haharap sa kanya. Ang pulang panig ng manlalaro ay mula sa Russia. Minsan ay nakamit niya ang isang kahanga-hangang record ng siyam na magkakasunod na panalo. Maligayang pagdating sa pamamagitan ng isang pag-ikot ng palakpakan. Itim na tigre ng Russia, Russell. Всем привет, я из России, с Республики Дагестан. Меня зовут Расул Качукаев, мне 25 лет. Я профессиональный боксер. Моя цель – победить своего соперника в этом турнире. И по воле Всевышнего я выиграю этот бой. И покажу вам красивое шоу. Моя цель в этом турнире – победить своего соперника. И по воле Всевышнего я выиграю его. И покажу вам красивое шоу. Все хотят узнать мое преимущество это здесь. Hey, so ladies and gentlemen, in the red corner, from Russia, give it up for Russell! Kamusta sa lahat, mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa Sichuan Satellite Meal. Alamat ng MA12, ang kompetisyon sa binti ng emission. Ako ang nagkomento kay Tony. Ako si Dong Jiang Tao. Ngayon ito ay isang super fight sa ilalim ng 65 kilo free fighting rules. Galing sa Japan ang pulang bahagi ng field. Si Hiroya Kawabe, nakilala bilang Little Musadaw. Ang asul na bahagi ay si Lasol mula sa Russia. Laban sa asul na panig ng manlalaro ng Hapon. Ang pulang panig ay ang manlalaro ng Russia. Ang Kawabe Hiroya na ito ay medyo masato. Bumalik sa aking kabataan. Siya ay isang inaabangang batang manlalaban sa eksena ng kickboxing ng Hapon. Dahil noong ako'y bata pa, ang Japanese martial arts superstar na si Masato ay nagsanay sa yiren ng kanyang ama. Kaya nagsanay siya kasama si Musado mula pagkabata. Bukod dito, ang parehong panig ay may magkatulad na mga teknikal na estilo. Muling nag-training ang dalawa sa iisang yiren. Kaya nang pumasok si Hiroya Kawabe sa eksena ng boxing ng Hapon, binigyan siya ng lahat ng palayaw na Mosha Daoban. Kumusta naman ang kanilang boxing yuan? Tulad ng security guard na si Ruhui na minsan ay natalo ang ating alamat ng imo. At pati na rin si Shintaro Matsukura. Parehong naroon ang mga manlalaro. Napakahusay ng paglalaro ng Emi Legend. Isang napakalakas na manlalaro ng Hapon. Lahat sila ay isang yuan. Napakahusay na boxing. Ito si Hiroya Kawabe sa kasalukuyan. Sa mga manlalaro ng Hapon na nakikipagkumpetensya sa China, aktibong tungkulin, sa mga manlalaro ng Hapon, mula sa katanyagan at pagkilala na ito, at ang pangkalahatang ranggo ng lakas na ito, dapat siya ang pinakamataas na manlalaro. 24 years old pa lang siya ngayong taon, dahil naging sikat siya ng maaga. Sige, ang magkabilang panig ay pumasok sa malapit na pagkakasangkot na ito. Dahil tinitingnan natin ito, pamamaraan ng boxing ni Hiroya Kawabe. Sumusulong ang katawan, ang lakas ng pasulong na lunge, at ang amplitude ay medyo malaki. Kaya idagdag ang malapitang sandata na ito ng lasol. Body tilt sa boxing technique. Alam mo, ang lakas ng pasulong na sandalan ay napakalakas. Pagkatapos ng pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig, madali lang mag-away sa isa't isa. Ang mga bangkay na nagbanggaan ng magkasama ay naging sanhi nito. Ang ganitong uri ng malapit saklaw na pagkakasangkot. Sige, ang mga tuwid na suntok mula sa harap at likod ay napakabilis. Naghahatid siya ng magkakasunod na kombinasyon ng mga suntok ng walang pag-atubili.
Matapos ang pag-chokehold ni Lasol, naghatid siya ng sunod-sunod na pagtulak sa tuhod. Ang referee na ito ay medyo mahigpit tungkol sa leg shackle. Ang ilang mga referee ay nakakulong lamang sa isang pag-aaway. Hihiwalayin ang magkabilang panig. Itigil ang pagtawag. Okay, napakalinaw na mga binti sa likuran, mababang pagwawalis ng mga binti. Nakikita natin si Rasol na nakaharap dito. Matapos ang malapit na suntok ni Kawabe Hiroya, kadalasan, ang ilang mga malapit na yakap ay ginagamit upang suportahan ang mga tuhod. Iyan ang uri ng teknolohiya na ito. Isa na rito ang kanyang sariling karanasan sa pagsasanay sa Muay Thai. Ang pangalawang dahilan ay si Hiroya Kawabe ay kasangkot sa isang ito ay isang pag-agaw ng binti at isang pagkahulog. Nagsimula na ang ikalawang round. Ang footwork ni Hiroya Kawabe ay medyo maliksik. Binalikan ng siko. Nahuli si Kawabe Hiroya na nakatuon pa rin sa mata, tumalikod at bumalik. Ngunit ang sentro ng gravity ng aking katawan ay nawawala. Yakapin ang rason na ito at itulak pasulok. Pagkawala ng balanse, sa mga tuntunin ng kalidad ng mga paggalaw, ang magkabilang panig. Sa ngayon, nagbalik loob na ang magkabilang panig sa kanilang mga siko. Ibinaling ko ang aking siko. Malinaw na kaibahan. Panoorin ang Little Musado na mas malapit, hakbang-hakbang. Ngunit ang bawat solong pagkilos ng kanyang sarili, napakabilis ng pag-atake. Maaari niyang epektibong tamaan si Rasol. Ngunit dahil kay Rasol, sa sandaling ang distansya ay sarado, ang malapitan na yakap na ito, at ito ang ugali ng mga binti throws. Hindi nito maaaring pahintulutan si Kawabe Hiroya na magsagawa ng mas maraming high-frequency combo. Patuloy na pag-atake at pag-atake. Hindi pagbibigay ng pagkakataon o distansya kay Hiroya Kawabe. Mayroon pa ring ilang mga limitasyon sa ilan sa kanyang mga espesyalidad. Sa puntong ito, dahil kung ang isang panig ay humaharap sa pag-atake ng kalaban, dahil sa malakas na momentum, kapag ang kabilang partido ay may ganitong uri ng pasibo na yakap, ang referee ay patuloy na magbibigay ng pahiwatig sa kalaban. Huwag kang kumapit sa akin. Ang kilusang ito ay lalong mahusay na konektado. Ngayon lang, sinamantala ni Kawabe Hiroya ang isang pagkakataon ng napakahusay. Ngunit dahil ang distansya ay masyadong malapit, nang maaga pang umaatake si Lasol. Si Hiroya Kawabe ay isang maliit na tao. Pagsuntok ng mga suntok, sinipan niya si Rasol. Ngunit dahil ang distansya ay masyadong malapit, hindi lumabas ang kuryente. Parang ito na naman. Ito ay si Hiroya Kawabe. Ang epekto ng katawan sa panahon ng suntok, malaki rin ito. Kaya idagdag ang Rasol. Passive ugali ng pagyakap sa sarili. Madali para sa magkabilang panig na mag-bomb sa isa't isa. Napabuntong hininga siya sa bigat ng kanyang katawan. Nakakabigo talaga. Tignan mo, isa pang suntok sa harap ng kamay. Malapit lang siya sa katawan. Mabilis na pag-atake ni Hiroya Kawabe. Tama, at ang kanyang kamao at sipa-combo ay napakahusay na tumutugma. Ang mababang sweep kick ay lubos ding epektibo. Hindi pinansin ng pulang manlalaro ang mga tagubilin ng referee. Dahil ang sitwasyon sa korte ay laban sa kanya, ito ay isang paraan upang maprotektahan ang iyong sarili. Magsisimula na ang ikatlong round. Si Hiroya Kawabe ay naglaro mula una hanggang pangatlong laro hanggang ngayon. Laging panatilihing umiindayog ang katawan nito. Email address. Pag-urong ng binti, binibigyan nito ang kalaban ng karapatang lumipat. Sa paghusga sa kanyang mga kilos, malaki ang epekto nito. Matapos ang dalawang magkakasunod na suntok, tinamaan ang katawan ni Lasol at napilitang umatras. Sa puntong ito, nagsagawa ng isang pagkilos si Hiroya Kawabe. Ang paggalaw ng paghampas sa tiyan gamit ang front hand. Masasabi mo na ang estilo ng paghahagis ng pulang panig ng manlalaro ay
napakahusay. Ang kamalayan na ito ng pamamaraan ng paghahagis. Ngayon ay mas malapit na si Hiroya Kawabe. Subukang samantalahin ang mga paggalaw ng mataas na dalas. Malaki ang naipit nito kay Lasol. Ngunit ang bawat paggalaw, kapag itinapon mo ang una o pangalawang suntok, ang pangatlong suntok ay kapag hindi pa lumabas ang pangunahing galaw. Bumangga si Rasol sa malapit na saklaw. Patuloy naming ipinakikilala ang asul na side player na ito. Napakalalim ng kanyang background at talagang mabigat. Ngayon, habang tinitingnan ang tatlong paa na laban, ang mga manlalaro ng pulang panit ay kahanga-hanga rin. Ngunit mula sa pananaw ng mga patakaran sa kickboxing, sa simula pa lang, ito ay isang lumilipad na lata. Ang isang ito, ang paglipat ni Hiroya Kawabe, mataas pa rin ang kalidad. Ito ay isang front hand swing punch. Front hand swing suntok, welga sa chin. Pagpapataw ng countdown na ito sa kalaban. Napakasigla ng kapaligiran sa mga manonood. Umaasa rin kanina ang mga atleta ng Russia ay magnindigan. Kanina, ang front hand ni Kawabe Hiroya ang tumama sa chan gamit ang flat hook. Ginagamit nito ang kakayahan ng katawan na tumalon pasulong upang singilin. Ang ganitong uri ng suntok ay napakalakas sa kalaban. Isa pang countdown. Ayon sa mga tuntunin, may isa pang pagkakataon si Lasol. Kung ang kalaban ay nagdudulot ng pangatlong countdown ng bilang, maaaring direktang tapusin ng mga referee ang laban. Ngunit ang unang oras ng countdown, ang pinsala na naidulot nito ay lubos na makabuluhan. Hindi na sapat ang tiyan nito, bagamat ngayon lang nag-iisa si Kawabe Hiroya. Pagkatapos ng kilusang welga ng tiyan, hindi agad sumagot ang tabi ng panit. Ipinapakita nito kung gaano kahirap ang sitwasyon. Ngunit alam natin, maaaring mangyari ang isang suntok sa tiyan. Pagkatapos ng pag-atake, maaaring ito ay, pagkatapos ng 2 o 3 segundo, ganito ang sakit sa katawan mo. Pagkatapos lamang ito lilitaw. Pagkatapos lamang ito ay masasalamin. Ang laban na ito ay pambihirang kapanapanabik din. Laro 3, 1 minuto 38 segundo. Mabuti, ang asul na panig ay nanalo sa pamamagitan ng ngaye.